Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. This program is brought to you by Greater Communication Development Institute, Peter and Paul Philippine Corporation, Starboard Inn, Blue Bar and Resto, GSA, Gubat St. Anthony and Cooperative, Keeper of Your Trust, Honorable Renalyn May Duca, City Councilor West District, Sorsogon City, Derm Pure Aesthetic and Wellness Center, City Councilor Danny Diladja, Bacon District, Mixed Resto Bar, Angel Resort, Honorable Ellen Ativo, Villa Soto Resort, Tina's Hotel and Resort, Rohel Polleros Botox, Mais Hotel and Resort, Mais Cafe, Director Victorino Bitong Daria, Attorney Crunimar Escudero III, Folleros Botox Builders and Design, Ian Renovalles, sa pagtulong mabilis. Sorsogon 2 Electric Cooperative, Honorable Sammy Rialuyo ng Barangay Kabidaan, Sorsogon City, SM City Sorsogon, Solis Institute of Technology, Bulan, Sorsogon, Miss R.C. Glipo, former board member, 2nd District, Sorsogon, Honorable Gloria L. Alindugan, Mayor of Huban, Sorsogon, Hershey's Food and Refreshments. Okay, magandang umaga Pilipinas kong mahal. Ingat-ingat, maulan na naman sa araw na ito. Biyernes na naman po, petsa Agis na sa buwan ng Enero. 11 months na lang, Pasko na naman. Nagaro kita kayo nagka-countdown. Okay, live na live kitang mahiling sa ito yung Facebook page kan Bicol TV Sorsogon. As in live man kita sa YouTube. Ang sendong lingkod, si Rosauro Amistoso, makakaibaran nindo sa pagtratar na naman kan napapanahon na issue sa laog asin luwas kan probinsya kan Sorsogon. And syempre mga tugang, ingat-ingat lang kita po habang sabi nga walang tigil ang ulan. Yan, walang tigil ang ulan. Kaya dapat ingat pirmi kita. And syempre, katakod kan pag-iingat ang pagpreparar man. Lalo na po kung ang sendong lugar medyo sabi nga ni madali magtaas ang tubig. Dahil na po maghalat na may mag-rescue. Sa totoo lang po, ang pag-rescue, dipisilon man. Kaya kung nahiling doon na medyo nagtataas ng tubig, kamo na po mismo ang rescue sa buhay nindo. Kumbaga dapat, sabi nga ni, maging handa. Kasi inagyan tama baga ang pagiging Boy Scout, kaya dapat permi kitang handa sa gabos na bagay. So mga tugang bago yan, dakol po kita ng harold ang mga takang baha. Pagkipreparar ta at least ma-alerto ang tao na arog kayan. Bako lang po ang pagpreparar is bako sa oras mismo habang day pa ning kalamidad o arugkaan. Sabi ko nga ni kanina, pag aramta na daing punduan uran, automatic kita na mismo ang preparar sa buhay niya to. Okay? Bago po yan, bigyang daan muna natin ang ating mga balitang pambansa, balitang nasyonal mula sa pahayagang Filipino Star ngayon. Ang nangunang tabloid sa buong Pilipinas. Sa ulo ng mga balita, Pangulong Marcos, pista ng Nazareno gawing inspirasyon. Magpakita ng kababaang loob, kabutihan at awa ayon kay VP Sara. 38 lugar nasa red category ng areas of concern ayon sa COMELEC. Philippine Passport, ika-75, pinakamakapangyarihan sa mundo. Wow. Okay, so narito na ang detalye natin mga balita. Balitang nasyonal. Pangulong Marcos, pista ng Nazareno gawing inspirasyon. At sa detalye, hinikayat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga deboto ng Poong Nazareno na gawing inspirasyon ang pagdiriwang ng kapistahan nito
na isang patunay ng pagkakaisa at samahan ng mga Pilipino. Sinabi ng Pangulo na ang makasaysayang tradisyong ito ay nagbigay daan upang mapagtanto ng mga tao ang lakas na nagpapahintulot sa atin na makatagpo ng pagkakaisa ang ating pananampalataya bilang isang bayan. Sa kanyang mensahe, sinabi ni Marcos na ang pagbubuhat ng imahe ni Jesus Nazareno at ang kanyang krus ay nagpapaalala sa atin ng dakilang sakripisyo na pinagdaanan ng ating Panginoon at tagapagligtas sa kanyang buhay. Sa iba pa mga balita, magpakita ng kababaang loob, kabutihan at awa ayon kay VP Sara. Hinikayat kahapon ni Vice President Sara Duterte ang mga mananampalataya na magpakita ng kababaang loob, kabaitan at awa sa lahat ng taong nangailangan, maging sa mga nag-uusig sa atin. Sa kanyang mensahe para sa pista ng Poong Nazareno, sinabi ni VP Sara na ang itim na Nazareno ay manifestasyon at patunay na kailanman ay hindi tayo nag-iisa sa pagharap sa lahat ng mga hamon na ating kinakaharap dahil ang Panginoon aniya ay palaging naririyan upang tayo ay gabayan, sabayan sa paglalakbay at pasanin ang krus para sa ating lahat tungo sa kaligtasan. Ayon pa kay VP Sara, ang debosyon ng mga mananampalataya sa itim na Nazareno ay isang testamento sa matibay at malalim na pananampalataya at tiwala sa mga milagro ng Panginoon na nagsisilbing bukal na nagbibigay sa atin ng lakas, tapang at inspirasyon upang maging matatag habang pinanghahawakan natin ang ating mga pananampalataya at malalampasan ang mga pagsubok na darating sa ating mga buhay. Tatlumput-walong lugar na sa red category ng areas of concern ayon sa COMELEC. Nasa 38 lugar sa bansa ang tinukoy ng Commission on Election or COMELEC bilang areas of concern na nasa ilalim ng red category para sa 2025 national and local election. Bunsod na rin ng seryosong banta doon. Ayon sa COMELEC, 32 ay matatagpuan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, tig-2 sa Cagayan Valley at Bicol Region, at tig-1 sa Western at Eastern Visayas. Samantala, mayroon ding 177 areas of concern na nasa orange category, 188 sa yellow at 1,239 sa green. Sa ilalim ng orange category, 48 lugar ang nasa Bicol, 22 sa BARMM, 17 sa Caraga, 16 sa Central Visayas, 15 sa Cagayan Valley, 13 sa Eastern Visayas, 12 sa Mimaropa, 11 sa Socsargen, Siam sa Western Visayas, 8 sa Northern Mindanao, 3 sa Zamboanga Peninsula, at tig-1 sa Central Luzon, Calabarzon at Cordillera Administrative Region. Sa ilalim ng yellow category, 49 ang matatagpuan sa BARMM, 22 sa Northern Mindanao, 19 sa Ilocos, 18 sa Zamboanga Peninsula, tig-13 sa Central Luzon at Eastern Visayas, 11 sa Caraga, 10 sa Car, 9 sa Cagayan Valley, tig-7 sa Calabarzon, Western Visayas at Central Visayas, 2 sa Socsargen at 1 sa Mimaropa. Ang election areas of concern classification ay merong 4 na kategorya: green, yellow, orange at red. Ang green ay tumutukoy sa mga lugar na walang security concern at generally peaceful at orderly, habang ang mga yellow ay may kasaysayan ng election-related incidents sa nakalipas na 2 halalan, posibleng may employment ng private armed groups at pagkakaroon ng election-related incidents. Sa pinakahuling balitang pambansa, Philippine Passport ika-75 pinakamakapangyarihan sa mundo. Ang Pilipinas ang ika-75 na pinakamakapangyarihan pasaporte sa mundo ayon sa Henley Global Passport Index. Bumaba ang Pilipinas ng 2 pwesto mula sa 73 slot nito noong 2024. Ang listahan ay nakabatay sa kabuuang bilang ng mga destinasyong maaaring bisitahin ng isang nagbibiyay na hindi kailangan ang visa. Ang Pilipinas ay ika-78 noong 2023,
ika-80 noong 2022 at ika-77 noong 2021 at ika-74 ngayong 2020 at ika-74 noong 2020. Lumalabas ang Singapore ang nangungunang pwesto sa listahan dahil pinapayagan na ang mga residente nito na bumisita sa 195 bansang walang bisa. Nasa pangalawa ang Japan kung saan ang mga mamamayan nito ay nakakapaglakbay na sa 193 bansa ng walang bisa. Nasa ikatlo ang Finland, France, Germany, Italy, South Korea at Spain na may score na 192. Ikaapat ang Austria, Denmark, Ireland, Luxembourg, Netherlands, Norway at Sweden. Habang nasa ikalimang pwesto ang Belgium, New Zealand, Portugal, Switzerland at United Kingdom. Pang-anim ang Australia, Greece, kasunod ang Canada, Malta at Poland. Pang-walo ang Czechia at Hungary. Pang-siyam ang Estonia at United States. At pang-sampo ang Latvia, Lithuania, Slovenia at United Arab Emirates. Yan po ang kabuuan ng ating mga balitang pambansa, balitang nasyonal mula sa Pahayagang Pilipino Star ngayon. Magbabalik po ang inyong likod makalis ang ilang paalala. Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV.
Naghahanap ka ba ng mga serbisyong pang-agrikultura at pasilidad para sa inyong pangangailangan sa pagsasaka? Pumunta sa 222 Agri-Industrial Corporation, isang korporasyon na pag-aari ng Gubat St. Anthony Cooperative. Nag-aalok ang 222 Agri-Industrial Corporation ng mga serbisyong pang-agrikultura tulad ng dairy milk processing, grains and machinery center, vermiculture, apiculture, cacao farming at maraming pang iba. Bisitahin ang kanilang opisina at bumili ng masasarap na pasalubong sa kanilang dairy box store na matatagpuan sa Bonifacio at Aguinaldo Streets, Barangay Manook, Gubat, Sorsogon. Para sa karagdagang impormasyon, maaring bisitahin ang kanilang opisyal na Facebook page, 222 Agri-Industrial Corporation, o kontakin ang kanilang cellphone number 0931-931-2289. 222 Agri-Industrial Corporation, isang korporasyon na pag-aari ng Gubat St. Anthony Cooperative. Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. Bueno, back to our program, Issue ora mismo. And syempre, maray na aga po sa gawas na nakaantabay sa tuya, especialmente kay Jojo Lascano na sa maliputon ang panahon, nag-aso ang talinga kaini. Sabi nga niya sa post niya, sabi niya, basahon ka niya, tanganing maipaabot aduman sa ayam na pigbabanggit niya. Sabi niya, kay baga may halong politika sabi san ayam. Well, sadto, in malaki ini na mga drainage sa kahalabaan kan sentro na lampas tawo. Ngaya ini na mga drainage imposible padaan na bumaha. Niyan niya sabiyon na ayos siya na drainage sa nangyayari niyan. Oo, lampas tawo ko ta. Anhapot. Hinali niyo ang mga ginaramit na kahoy sa paghimo kaan. Paano yan makikita na daing bara kung konkreto nan dili man nalilinis san ahensyang pigswelduhan kan gobyerno. Sain paduman ang mga tubig na nag-aagi diyan. Oo, ika na nakatabil sa na kimalain sa kapa mo kung ika hubog. So pigihimo san pag-iriba mo, bako mo pigihimo. Sarok ka man. Yan. Jo. Maging mabait na tayo. 2025 na. Ikaw, Jojo. Sabi nga ni kang iba. Ayan. Sabi pa niya, Iho de Cabra, ang pagluwas palan ka argumento sa mga nangyayari niyan, depende sa kung pira ang inbabayad san politiko. Correct.
Kasi ang ha, ang pagbatok nakadepende talaga iyan sa ibabayad. Kasi kung maluya man ang bayad sa imo, siyempre diit lang ibabatok mo. Pero kung ang ibabayad sa imo, labaw, hanggang alulong mag-aga, maalulong ka. Okay? Pwede kita, ano ka? Tado na tabi sa ano, kay may mabakal. Awi, higo na, may tawa na pala. Okay, so, ayan ha. Pag dako ang bayad mo, talagang hasta alulong, maalulong ka na. Depende nga ni isa ibabayad sa imo. Di ba? Live. Okay. So, standby lang kita sa report ni Papa Maki. Ano yan? Video call? Okay. So, standby lang po sa report ni Papa Maki. Kahapon pa lang dyan mga tugang sa topic niya to, dyan sa, sa Barangay Himaluto. Yan. So, na detour. Ang sabi diyan kang sa base sa entrevista ni Papa Maki, ang sabi diyan kang foreman kahapon daw within that day, or sabi niya kahapon within this day ngaya sir, maagihan na yan. Makaagnya kami ng mga sheet pile na temporary na agihan kan mga tao. Talagang wala duman. Kumbaga hostage duman ang hostage duman ang mga residente kang Himaluto. Hostage duman dahil man pwedeng agihan. So lamiteng agihan ninda, malangoy sinda sa salog na ito. Okay, baka naman itong sapa. Dakula na ito. Duman sa salog. Yan po ang sitwasyon duman. Alagad, pagharali da duman kang mga nahiling baga nindo yan, garo yan nakipatintero. Makatarawid lang dyan. So, hali yan duman sa ibong. Naghinguhan na makatarawid. Maski grabe ang ragasa sa tubig. Hali yan sa kawayan na tubig, Maski grabe ang ragasa kan tubig, talagang pighihinguhan nila na makabaralyo. Makatawid talaga sinda. Para lang makatrabaho, makapaghanap buhay. So pagharali da dyan kahapon, ka mga taga DPWH, napundo ang trabaho. Tasabi na raot da ang bakho. Kaya day man giraray, nagibuhan ng paraan na makaaragi ang mga residente dyan. Day lamang. Naraot daw ang bakho. Yaon so pahiling ko sa indo so chat sa kuya kahapon diyan ni sabi niya nag-update ako kay Subanggay kay Cap Arles. Sabi niya sana magawa na nila ng temporary na agihan sa tao kay kundili ako pa sa tuan maasikaso. Kasi sabi niya
Sorry naman, lain na ako sa inda nagtutuod. Mala, kay pagharali isan mga taga DPWH, taud-taud nag-udong kay idto palan naraot ang hydraulic. Nag-resume sinda niyan na mga 5 p.m. Isige na an uran, makatrabaho pa raw. So matotal, siguro sa ngunyan, tas sinisisi pa mga trabaho kayo doon nabanggi na. Siyempre, delikado namin sa mga trabahador. Ang pinakapunto ko ta digdi, pagkaraot kang bakho, nagpadara ko ta ng another bakho. Ikaw baga ni mga bakho ang provincial government. Maski pa sabihon ta na kontrata ito kang Centerways, immediate action yan. Dapat ko ta na natugunan ito. Halimbawa, sabihin ta, harayo ang bakho na kukuhaan, dakol ba ganing kontraktor na pwedeng, posible daw tabi kang bakho, kay immediate needs ini. Ha? Importante ho nun ini. Pwedeng pahudamangon ang kami ki bakho. Diyan daw sa may Tampi, sa huban ini bahauno na. Mga tugang, may naghapot sa kuya dyan sa plaza. Kanina pagpaplaza ko. Sabi, ikaw ngaya sir, ano ngayon hiling mo ka ini? Na pigsasapartangon yan na grabing baha. Sabi ko sa iya, sabi niya sa kuya, ano ngayong paghiling mo ka ini sir? Ano na talaga ini? Kang kinabaan? Sabi ko, ano na yan sabi ko sir? Kastigo na yan kang kinabaan. Ha? Kastigo na yan kang kinabaan. Kinakastigo na kita. Dahil lang sa araw kaya ng mga pangyayari. Garwara na kita sabi ko ning iba na na paraan. Kinakastigo na kita san sobrang pang-abuso sa kalikasan. Kinakastigo na kita mga tugang sa daing habas na pagputol ng mga kahoy, daing habas na pagpatag kan mga kabubuldan. Iyon na ini ang balik sa tuya. Ha? Balik na ini sa tuya kan mahal na Diyos. Kaya sana man lang mga tugang, ha? If we still have time, na sana mangkuta ini mako umabot sa punto na ang sentro kang Sorsogon matunaw. Mawaraan, garo maging ghost town. Dahilan sa kumbaga sobra na ini na na pang-abuso. Sinasabi ko, dahil manlugod mag-abot sa punto na maging ghost town ini na sentro kang Sorsogon. Tas sisay pa ang mga manegosyo dyan, ha? Sisay pa ang manegosyo dyan na
Wara maning bagyo. Diit lang na uran, baha na. Biruin mo, first time ko itong nahiling dyan sa sa parte kang Hollywood. Pag halik ka sa plaza, pagpaluwas mo na ma-right side ka, ma-right turn ka, ini nga kanto kang kang East-West Bank. Hanggang duman sa sa ito, so DIY. Lintuguyan man ang gayud. Grabe ang baha. Duman sa Sampaloc. Mas malala duman sa Sulukan. So garo bako na ining sabi nga ni, ayan, sa inyang parte Harold. Salog. Ni Mike, o courtesy of Mike Pugnit, salamat sa ipinadara mong mga video. Ayan po, itong aki na pigkaag sa planggana para lang maisalbar. Ha? Ayan, kuha ni Papa Maki yan sa may Sulukan. So, mahiling ta Kaya sabi ta nga ni, sabi ko mga tugang, dahil manlugod mangyari na pag-abot kan oras maging ghost town ang Sorsogon City. Ang sentro. Isipon mo, sentro mismo pigbabaha. So barangay Sulukan, dyan sa baba kang Save More, baha. Sa Salog, baha. Hanggang duman sa Burabod, pasisiring ka dyan sa P.O. Tugos, baha. Kaya sana lang mga tugang, dahil kita dapat mag-abot sa Kalbaryo na araw kayo ni. Tapos, mahiling ta, ang mga politiko, masiraman ang turog sa kwarto ninda, sa mga hotel. Tapos ang nagsasapar, ang satuya mga residentes. Mga residentes ang nagsasapar. Wala na kitang papadumanan. Isipon mo ang volume kang tubig na ito. Itong konkreto na detour dyan sa Himaluto, winas out. Winas out ito na na detour. Sana po dyan sa Bakon. Digdi ka sa Karikaran. Hanggang pahawak ang baha. Kaya sa mga duman, dahil makatawid. Tasay ka maagi. Pag umagi ka duman sa may Salvasyon, luwas mo San Ramon, San Isidro, apaw man duman sa San Ramon. Taduman na, anong apod kayo ni? Duman na balahura si Badi. Kaya dahil nakaluwas. Hayaon siya sa bunga. Pag duman niya sa, sa Salvasyon, Karikaran, baha, balik siya. Try niya ko sa Salvasyon. Pag abot niya sa San Ramon,
Tiguyan. Baha man? So, iyo ini ang pangyayari na bako magayon, ha? Bako ining karaw-karaw na nangyayari sa tuya mo niyan. Maski pagod mga tugang, well-trained ang mga, sabi nga ni, mga nagre-rescue, dahil po magahom ka ini. Ha? Dahil magahom ang nagre-rescue kung araw ka ini na baha. Entonces mga tugang, sa araw ka ini nakamugtakan ta sa Sorsogon City. Bako lang nga Sorsogon City. Hastang ngunyan daw sa huban, grabe man ang baha. Sisay ang dapat basulon ta. Yaon na kita, mabilang na kita ha. Enot, dapat pananagutan ini kang DPWH. Pananagutan kang kontraktor. Pananagutan kang politiko. Ang problema, politiko na, kontraktor pa. Di ba? Kada kulan dyan, politiko na, kontraktor pa. Politiko na, kontraktor pa. Saan ka pa? Igwa dyan ng kontraktor na, politiko pa, babaero pa. Na niyang an. Ngunyan, basulon mo ang DPWH. Tanyugon mo ang DPWH. Sisen tatanyugon mo? Kontraktor. Paano matanyog ang kontraktor? Na iyo ini ang naguhungit sa politiko. Tanyugon mo ang kontraktor, mapaapin sa politiko. Then, ang politiko, maduman sa DPWH. Ano, saan mo gustong ma-assign? Ha? Bakit na-reject mo ang project ng kontraktor na yun? Ang laki nang ibinibigay sa akin nun. Tapos, re-rejectin mo? Ano? Gusto mong ipa-assign kita sa Mindanao? So, saan malugar ang DPWH? Saan malugar ang kontraktor? Maski gusto niya yan, gibuhon sa tama na paagi. Ang problema, pag ginibo ko ini, ano pang itatao ko? Ano pang itatao ko sa ano? Ano pang itatao ko sa Indo? So mga tugang, may live report si Papa Maki orat yan lang at apig ang sa tuyang linya. Pag okay na Harold ang linya ni Papa Maki, pwede tanang ipasok ang live report live report via video. Live report si Papa Maki sa paagi kan video call. So standby lang Papa Maki ha. Tapig ayos pa ni Papa Harold ang linya. Dako tarig ding Papa Papa Joey, Papa Harold, Papa Maki. Wala na susaro si Papa Bern. Sumakabilang istasyon na. Sa bagay, kompleto naman kita basta laging may papakainin. Standby lang po kita sa report ni Papa na Maki pa. Sabi pala ni Jojo Lascano, good morning. Kasubanggi habang nagmumonitor kita sa daluyong kantubig baha na nagraragasa sa Salog River, lalo na didi sa Sampaloc area, Banda Alice Bridge, makatakot. Halos dili na kita nagturog sa pagmonitor kaini. The only thing we can do is paalalahanan ang satuyang mga kababayan na harani asin nasa gilid sa lugar na yan na mag-ingat asin magpreparar sa kung ano pa na masunod na mangyayari. Ma-discuss kita kayan, Jojo, Kung pwede mag-upload ka via live para ma-discuss tayo na argumento mo. Okay? So, mga tugang, live tapo na mahiling unyan si Papa Maki. Papa Maki, good morning.
Good morning SM Sao at sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa Bicol TV Sorsogon. Nandito po tayo ngayon live and direct dito sa bayan ng Matnog. Okay. At kagabi nga SM Sao ay bago pa man bumuhos ang paglakas ng o bago pa man bumuhos ang malakas na ulan ay nagbigay na nagdirektiba si Mayor Katea Morataso sa MDRRMO na bisitahin na lahat ng mga barangay na malapit sa mga mababang parte na barangay na prone sa baha. At kagabi nga ay natungayan nga natin sa pinasa ko ngayon kay Harold ang video kagabi ng persahang pagpapalikas ng mga tao doon dahil sa may parteng Maligaya ng Barangay Tabunan ay umabot na sa ulo or lagpas tao na ang tubig baha doon at meron ding mga residente na dinala sa Medicare dahil may nahimatay. Ganon din may 2 weeks na sanggol na dinala din sa Medicare. At sa kabuuan na SM, lahat naman ng mga residente doon ay nailikas. At sa tulong na din ng MDRRMO, Bureau of Fire Protection at Philippine Coast Guard. At binisita din pagkatapos ng operation nila doon ay binisita din ang ibang barangay katulad ng Manumlad na hanggang sa gutter ang tubig. At ngayon nga binisita din natin itong barangay Caloocan. Matatandaan SM na nagkaroon na dito ng reklamo ang mga residente dito. Gawa ng ang baha dito, ipapakita natin etong mga kabahayan dito ay umabot na dito ang tubig. Dati naman daw talaga umano itong binabaha pero hindi katulad ng mga kasalukuyang pagbaha. Ang tinuturo nilang dahilan dito ay etong ginagawang konstruksyon ng Philippine Ports Authority. Dahil kung matatandaan ay minsan na nila itong hiniling sa Philippine Ports Authority na magkaroon ng 15 meters na pagitan mula dito sa border na ito hanggang doon sa mismong konstruksyon. Ang problema dito SM, makikita natin, ayan, napakaliit ng labasan o outlet ng tubig. At kagabi nga, yung makikita natin na malaking butas doon sa dulo, ay outlet pa rin yun. Ang problema, dahil sa baha, may mga nakatapon doon kagabi o nababara yun, kaya yung mga residente ay nagtulong-tulong din para alisin yung bara doon. Ang problema ay doon sa kanila na i-stack yung tubig pagka ganito. Isa pang pinoproblema nila sa mga hinaharap ay pag natapos na ito. Ganon din, hindi lang dito SM sa Barangay Caloocan, kundi doon din sa Barangay ng Tabunan. Dati bumabaha talaga yung mga ang tubig na galing sa mataas na parte na dadaloy papuntang Tabunan. Pero yung nasa malayo SM, parte na yan ng Barangay Tabunan. Okay. Ngayon, yung nasa likod niyan, yung pinipilap doon ay karugtong pa nitong Philippine Ports Authority. Na ngayon, pagka tumataas yung tubig, ay umaapaw papunta sa kanila. Kaya yung nangyayari, yung galing dito na tubig at ang galing doon sa mataas na bahagi ng galing sa bundok, ay papunta mismo sa sentro ng Barangay Tugas. Kaya yun ang problema nila. Kaya mas lalong tumaas ngayon ang tubig kumpara sa dati na talaga namang binabaha pero hindi ganoon na halos lagpas tao na. Ganon din, ito nga SM, dito kagabi, pinuntahan din natin to. Nagtulong-tulong ang mga residente dito para iahon itong mga bangka na to. At sobrang nakita natin dito, sobrang naapektuhan talaga sila. Gawa ng pagbaha. Ito SM. Okay. Ayan. So, kagabi, yes SM. Go ahead po. Ano yung sabi nga yung immediate action ng LGU? Yung immediate action ng LGU SM ay nag-force evacuation sila pero etong mga nandito, may mga bahagi naman na matataas ang bahay, hindi na sila lumigas. Pero kagabi makikita mo talaga halos walang pahinga, dire-diretso. Naghati-hati ang team ng MDRRMO, ang Philippine Coast Guard, ang Bureau of Fire Protection para ikutin ang mga barangay na prone sa baha. At nag-force evacuation sila. Nilagay nila sa evacuation, yung iba ginamit ang Matnog Auditorium, etong covered court dito sa bayan ng Matnog. Ginamit dito
sa Barangay Tabuna naman ay ginamit nila ang may evacuation center din sila doon na naandun din mismo sa kanilang barangay hall. At sa Barangay Manhumlad naman, yung parte ng Barangay Manhumlad SM ay umapaw din yung tubig sa Maharlika Highway na nasasakupan ng Barangay Manhumlad. Ngayon, ang problema doon ay yung mga palayan doon ay may bagong tanim. Yun lang. Na natakpan din ngayon ng mga putik. Yung ibang mga residente ay linigas nila doon sa mataas na lugar at ganun din sa may ginamit nila ang simbahan at nakipatuloy din yung ibang mga residente na safe din yung bahay nila. Pinatuloy na nila yung mga kalapit bahay nila. SM. Okay. Oh, baka naman sabihin naman diyan na kasagsagan ng walang ginagawa ang LGU. So naka-deploy na pala lahat. Yes, SM. Bago pa man nga, tulad nga nung sabi ko kanina, bumubuhos pa lang ang ulan dahil sa nakikita na ng alkalde dito sa bayan ng Matnog ang sitwasyon sa ibang lugar ng pagtaas ng tubig, ay agad itong nagpatawag ng meeting sa MDRRMO para sa kanilang magiging aksyon. Kaya pinalibot na nila ang team nila at ganoon din nakipag-ugnayan na din sila SM sa mga barangay captain. Gumawa sila ng isang GC para sa rescue operation na naandun ang mga barangay captain. Ngayon, makikipag-ugnayan sa kanilang mga barangay captain kung ano mga kinakailangan. Ganon din, ipinagtutos din ni Mayor Kateya Murataso na dapat ay nakabukas ang lahat ng hotline ng mga line agencies para sa anumang kahilingan o asistensya na hinihiling ng mga residente dito sa bayan ng Matnog, SM. Yun ang pinaka-importante, ang ang hotline. And siyempre pag ganito, kumusta ang preparation ng LGU pagdating sa supply ng mga food packs? Kasi kailangan talaga ito yung ng mga nag-i-evacuees. Yes, SM. Kagabi, SM, habang nagpapalipat sila ng mga evacuees, kagabi nagbigay na sila ng mga kape, tinapay, at ongoing din ngayon ang preparation nila para sa food packs. And ngayon tinitingnan pa nila, kinukuha pa nila ang data ng lahat ng evacuees para makita din nila kung ilan yung i-distribute nila mga food packs sa mga evacuees, SM. Okay. So, kumusta na ang usapin dyan sa yung tinatayo na PPA na yan? Nakita na nila kung ano ang epekto nito? Ano ang immediate na nila? Pag-uusapan pa ba ito? Kasi dati naalaman natin ito itinayo parang hindi ito parang binaypas nito ang LGU or hindi ba siya walang nangyaring public consultation. So ngayong nangyari na itong baha dyan na talagang tinuturo nila yung may pero pinagmulan nito napakaliit talaga nung daluyan ng tubig diyan sa ginagawang project ng Philippine Port Authority. So dito ba asahan natin dito na talagang aaksyonan na ito ni Mayor Catleyaso? Regarding sa construction nito, matatandaan natin sa pahayag ni Municipal Administrator Gagnoy or Ubaldo M. Ubaldo ay etong ang Philippine Ports Authority o itong proyektong ito ay sabi nga ay hindi unang kinonsulta ang mga tao dito, ganun din ang LGU. Kumonsulta ito nung ginagawa na ito. Oo nga o may nakalatag na dito. Ngayon, SM, patuloy pa rin ang lokal na pamahalaan ng Matnog sa pakikipag-ugnayan sa Philippine Ports Authority, pero hanggang ngayon ay wala pa itong tugon sa kung ano man ang karampatang aksyon dito. At makikita nga natin, SM, itong pako dito ay tuloy na. Yung nakita natin kanina ang outlet ng tubig mula dito sa Barangay Caloocan, ibig sabihin nun ay nasa ilalim nitong kalsadang to. Oo. So, kung papakuhin ito, probably ay gigibayin ito. Itong kalsadang ito. Or gagawan pa nila ng ibang paraan. Ayan, SM.
Dapat malaking box type na daluyan ng tubig ang ilagay dyan. Baka ang ilagay dyan, yung mga manhole na lang, parehas nung na-wash out doon na dito sa Himaluto. Roger to that, SM. Okay, Papa Maki, maraming salamat. Karagdagang impormasyon, SM. Yes. Kahapon ay kanina ay nakipag-ugnayan pa rin tayo kahit nandito tayo sa bayan ng Matog, ay nakipag-ugnayan pa rin tayo sa kung ano ang kaganapan o update sa barangay Himaluto and Pamurayan. Matatandaan nga natin kahapon, SM, na naggumawa ng pagka par down nung detour ay gumawa kaagad ng command center doon mismo sa may construction site si Cap Arles Anaban. Ngayon, ginawa ng paraan, linagyan ng lubid, at kahapon dumating doon yung city, papali sa sana tayo, dumating doon ang team ng city para magbigay sana ng ayuda. Ang problema, SM, etong naging problema. Hindi nila itinawid yung ayuda. Kung tutusin na sabi nga ng mga residente doon na kausap natin, pwede naman sana gawa ng paraan. Ngayon, ang ginawa ng city ay humingi ngayon ng tulong kay Cap Arles Anaban kung paano ito may tatawid. Ay, Diyos ko. Ano ba na May tayo? DDRRMO naman sana doon na SM kahapon, pero napansin natin, mamaya-maya ay umalis din ito. Ngayon, at SM, babalikan din pala natin yung sabi ng contractor kahapon nang kahit anong mangyari ay gagawa natin ng paraan para maging passable ang Pamurayan to Himaluto Road. Pero ayon sa update na natanggap natin ngayon ay hindi pa madaanan o hindi pa tapos, pero ginagawa naman nila ng paraan. Yun nga lang, hindi nasunod ang kahapon na sinasabi nila na passable na kahapon. Hanggang ngayon, hindi pa rin passable. Hindi nga daw possible kasi Impossible pa rin. nasira daw yung yung hydraulic ng backhoe. Natapos daw, na-repair daw, alas 5 na ng hapon. Sino ba naman magtatrabaho niyan? Madilim na, tapos delikado. Kaya yung possible, naging impossible. Yung possible, naging impossible. Yung impossible ay parang naging impossible. Tama. So ngayon, SM, patuloy naman daw umano na ginagawa, ayon kay Cap Arles Anaban, ay patuloy naman na ginagawa ng contractor ngayon at binabantayan din nila. At patuloy pa rin ngayon si Cap Arles Anaban sa pagtanggap ng mga magpapasabay na mga bibilin. Buti na lang, sabi ng mga residente doon, at meron silang Batman at Superman doon sa anilang kalapit na barangay. Yan mismo ang sinabi sa comment section ng isang commentator doon, SM. Oo nga, yung sabi nga nila, yung may nakausap mo tayong residente na taga Himaluto, yung nagtatrabaho dito sa PhilHealth. Parang magpapa-adapt na lang sila kay Cap Arles. Gusto nila maging kapitan si Cap Arles ng Himaluto. Oo nga, talagang sabi ko naman kahapon, parang ang nangyari kay Cap Arles, instant naging empleyado ng Food Panda, taga-deliver. Yan, si Miss Jackie ata magpapalipat na din ata sa barangay Pamurayan. Okay. Ayaw niya na sa bibingkahan. Okay, Papa Maki, maraming salamat sa iyong live report. Yes, SM, at yan po ang ating mga karagdagang impormasyon mula dito mismo sa bayan ng Matog, Maki Gomez, Bicol TV. Salamat, Maki Gomez. Ingat-ingat lang tayo sa lahat ng pinupuntahan, Kasi alam ko naman nagmumotor ka lang, kaya doble ingat, pare. Thank you. Ayan, mga tugang, na daw nindo ang live report na itinaon ni Papa Maki Gomez, dyan sa bayan ng Matnog. Maski gabi na, lumusong pa si Papa Maki. Sabi nga, in the line of duty. Talagang mabibiliban mo ang taong ito. Okay, so mga tugang, sa ngunyan inabot na po kita kan oras kan pamaram digdi po sa tayong programa. Igwa pa po kitang dudumanan. Igwang ngunyan ng dialogue dyan sa Pamurayan.
invited kita ni Cap Adlis. Kung mailalive ta, ibibigay natin sa inyo. Kaya po, pansamantalang magkapaalam tayo ngayon sa ating programang Isyu Ora mismo. Sa ngalan ng buong staff ng Bicol TV Sorsogon sa technical side, ang tatlong Papa, Papa Joey, Papa Harold at si Papa Clark. Nag-iisang Mama, Mama Eva. Okay? Magandang umaga po at ingat-ingat tayo tuwing ganitong panahon na maulan. Maraming salamat po. Isyu Ora mismo. Isyu pampubliko. Isyu pangklaro. Isyu hatod aksyon sa Indo Ora mismo. Isyu Ora mismo sa Bicol TV.